Ang delikadong paglapit ng militia vessel sa mas maliit na Unaiza May 1 hanggang sa Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, barko ng Pilipinas kinukuyog na ng mga China. Yan guys, yan ang mga mainit na balita ngayon na talagang agresibo na itong mga China Coast Guard, at hindi lang China Coast Guard guys, meron pang China Navy, maritime militia vessel, so lahat na. Dati-dati ang pagka nagre-resupply tayo, isang barko lang o dalawang barko ang nakabantay dyan o mahabol sa ating mga Coast Guard o sa pag-resupply ng ating mga Marines dun sa BRP Sierra Madre. So iba yung ginagawa na nila ngayon, talagang level up na sila. Mas agresibo na, talagang binubuntutan na, hindi na tinatantanan ng China Coast Guard, Navy, tsaka ng kanilang maritime militia vessel ang ating mga Philippine Coast Guard na nagre-resupply. So narito guys yung actual na video kung saan talagang hinabol, hindi tinantanan, winater cannon, talagang kinukuyog yung ating mga barko. So narito na guys, pasok! At binomba ng tubig, malapit ang nakita ng News 5 ang delikadong mga aksyon ng China sa resupply mission ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Hindi naman nagpatinag ang ating mga bantay dagat sa panghaharas ng China. Nasa frontline na balitang yan, si Gio Robles. Biyernes ng madaling araw nang marating ng sinasakyan naming BRP Sindangan, BRP Cabra at BRP Melchora Aquino ang Sabina Shoal o Escoda Shoal na 40 nautical miles ang layo mula sa Ayungin Shoal. Doon naghihintay ang Unaiza May 1 at ML Kalayaan boats para eskortan sila sa panibagong resupply mission sa BRP Sierra Madre. Hindi pa man kami nakakalapit, sumulpot na ang isang China Coast Guard vessel. Pagsikat ng araw, isa-isa na naming naaaninag ang iba pang barko ng China. Mag-aalas 6 pa lang ng umaga pero nagsimula na yung shadowing o pagbuntot nitong Chinese Coast Guard vessel 21551 sa sinasakyan nating BRP Sindangan. Agad pinaghiwalay ng CCG ang dalawang resupply boats at inilayo sa BRP Sindangan. Hindi rin tinantanan ng China ang pagbuntot sa resupply boats ng Pilipinas. Hinabol at pinalibutan nila ang ML Kalayaan. Dumating pang 16 na Chinese maritime militia vessels. Sa kuha naming video, kitang-kitang delikadong paglapit ng militia vessel sa mas maliit na Unaiza May 1 hanggang sa maharang ito ng tuluyan ng China Coast Guard. Sa puntong ito ay nasa 12 nautical miles na yung layo natin mula sa Ayungin Shoal. Kung makikita nyo nga dito, ito yung Unaiza May 1 at yan yung puti naman, yan yung ML Kalayaan, yan yung dalawang resupply boats na maghahatid ng pagkain, gamit at ibang supply sa mga tropa natin sa BRP Sierra Madre. Kasabay ng pakikipagpatintero ng ating mga barko, nagpalitan din ng radio challenge ang China at Philippine Coast Guard. Ginigiit ng China na nanghihimasok ang Pilipinas sa kanila umanong teritoryo. Hindi naman nagpatalo ang PCG. To China Coast Guard Vessel 5203. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Sindangan MRRV 4407. Ayungin Shoal is part of Philippine Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. Isa laban sa tatlong eksenang ito sa patuloy na pagharang ng China sa ating barkong BRP Sindangan na kasunod ng Unaiza May 1. Habang abalang China sa pagharang sa kanila, nakalusot naman ang ML Kalayaan na agad hinabol at binomba ng tubig ng China Coast Guard. Sinundan pa ng water cannon ng CCG ang ML Kalayaan. Hindi pa malinaw sa ngayon kung may nasaktan.
Sa likuran ko, makikita ninyo ang Chinese Coast Guard Vessel 5203. Ito yung barkong tinuturong nag-water cannon o nagbomba ng tubig sa ML Kalayaan. Yan din ang parehong barkong bumangga sa Unaiza May 2 nang magsagawa tayo ng resupply mission nitong October 22. Tinangka ng BRP Sindangan na makalapit pa sa Ayungin habang nakasunod pa rin sa Unaiza May 1. Ang kaso, nakalusot ang resupply boat pero na-corner na kami ng China. 8:07 na ng umaga at sa mga puntong ito, nasa 1 nautical mile na lang yung layo natin sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo tinatantanan nitong Chinese Coast Guard Vessel 21551 at nasa higit 10 mga Chinese Maritime Militia Vessel dito sa bahaging ito ng West Philippine Sea. Kung tutuusin, tanaw na namin noon ang BRP Sierra Madre kung nasaan ang ating tropa. Pero dahil hindi na makausad ang sinasakyan naming BRP Sindangan at iba pang Philippine vessel, nag-deploy na lang ng rubber boats ang PCG. Ito ang unang pagkakataon na nakalapit ang media sa BRP Sierra Madre. Pasado alas 9 naman ang tuluyang makalusot at makadaong ang dalawang resupply boat sa tabi ng BRP Sierra Madre. Saka ibinaba ang mga pagkain at iba pang supply sa nangangalawang nating barko. Mula rito sa West Philippine Sea, nagbabalit. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang kinukuyog na yung ating mga barko. Ang dami nila, di ba? Hindi lang 10. Ano sabi ng reporter ng News 5? Nasa 16 ang nakaharang mahabol sa ating mga barko, di ba? So, iba mas gagrabe pa ang gagawin ng China nito. Actually guys, hindi naman yan nangyayari ngayon lang. Nung panahon ni Digong, nangyayari na yan. Hindi lang nabubroadcast kasi pinagbawal nga sila. Hindi pinapakita sa media, hindi pinapakita sa international media. Pero ngayon, ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos ay lahat ng kilos, lahat ng pambubuli ng China, kailangan may media at ilalabas, ipapakita sa international community. Para malaman ng ibang bansa o ng mundo kung ano yung ginagawa nitong mga China nito, 'di ba, sa atin. Kasi kung tutuusin, kung pagbabasihan lang yung international law, especially yung United Nations Convention, Law of the Sea, malinaw sa atin 'yan. Kasi sakop natin yan ng 200 nautical miles, 'di ba? Ganun tayo kalapit. At napanood niyo naman, 'di ba? Yung reporter sabi niya nasa 12 miles lang sila nung layo doon sa Ayungin Shoal na nandun kung saan nandun yung mga barko ng mga China. Di ba? So, napakalapit at napakalayo talaga ng China kumpara. 1,000 miles sa layo nila guys. Pero bakit sila nandyan? Even yung arbitral ruling natin noong 2016 na kung saan tayo nanalo, ay hindi rin kinikilala ng China. Kaya sana ang ating gobyerno i-level up pa. Hindi lang basta diplomat protest ang kanilang gagawin, kundi mas level up pa, pwede mag-person non grata sila sa mga ambassador dito, di ba? Dapat ipakita na ayaw natin ng ganun, di ba? Papakita natin, no, yung mga ibang deal natin sa China, wag na unti-unti na, di ba? Kagaya ng loan, di ba? Tinigil na yan. Kasi nangako nung panahon ni Duterte na sila yung magpipinance sa ating mga North Rail project na 3 malalaki, di ba? Pero hindi naman sila nagbigay ng pera. So, yung gobyerno tumigil na. In-stop na. Ayaw na nila ng makipag-deal sa China. So, marami pang ganito guys. Marami pang pwedeng gawin ng China. Kaya, ang nakakalungkot may mga Pilipino talagang hanggang ngayon pinagtatanggol pa yung China ngayon. Mga narrative nila. Diba? Narrative nila na lumalabas ang kanilang pro-China. Pero tayo guys, hindi. Suportado natin ng gobyerno pagdating dito. Kaya mag-ingay tayo, ikalat yung ating mga vlog nito, i-share nyo guys para malaman ng buong mundo ang mga pambubuli nitong mga China na to. Dapat magkaisa tayo para talagang ipakita na ayaw natin sa ganito. Hindi naman ang solusyon na gera yan, kundi pinaglalaban lang naman ang ating karapatan. Right? So hanggang dito naman po. Abangan nyo sa susunod kong vlog. Thank you very much po.